Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo parang mawawalan ata ng kredibilidad. Ito nga pong BGC Voice, dahil nga po sa posibleng pag-retract, oo, kasi may naaamoy na tayo mga minamahal na itong si Henry Alcantara, ay dininay niya, oo, yung naging parte niya, yung naging roles niya, 'di ba? Yung naging ambag niya dito nga po sa anomalya ng flood control projects anomaly. Anyway, sabi dito sa balita, basahin natin sa inyo mga minamahal. Henry Alcantara changes tone, denies role in ghost flood control projects. Paano mo i-deny ang naging ambag mo dyan or yung pagnanakaw mo dyan sa flood control anomalies na in the first place, kailan tong balitang to? November 28. Yan o, sobrang linaw ng balita. Ex-DPWH engineer Henry Alcantara turns over 110 million to government. So, inuwi mo gaano kadaming pera yan, 110 million. Pakita pa nga natin yung video sa inyo mga minamahal. Yan yung pag-uuwi niya, 110 million. 'Di ba? Sabi pa nga dito sa balita, former Department of Public Works and Highways District Engineer Henry Alcantara turned over on Friday 110 million to the Department of Justice as part of restitution process of the ongoing investigation of the Department of Anomalous Flood Control Projects. Actually, nung una, yung ginawa mo to, humanga si Mima. Hindi lang si Mima yung pinanghanga mo, kundi ang sambayan ng Pilipino. At dahil dyan, sa ginawa mong pagbalik ng pera, diba, ng kaban ng bayan na ninakaw nyo din naman, abay, naging state witness ka pa. I mean, ano pa siya, on the process pa, 'di ba? Kumbaga parang pinangakuan sila na magiging state witness. So bali bibigyan sila ng protection ng gobyerno. Ano ba yung state witness? Sige nga, search natin. Ang state witness status sa Pilipinas ay karaniwang nangangahulugan ng isang accused na may kinalaman sa isang kasalukuyang pangangailangan ng testimonya sa isang kasalukuyang krimen. Okay, ito. Ang witness protection, ang Witness Protection Security and Benefit Acts ay naglalayong mapanatili ang proteksyon at panganib sa kanyang pagsasaka upang magbigay ng impormasyon sa panganib sa kasalukuyang krimen. So, ni-research ko din yan mga minamahal. Ito, meron kasi akong katanungan kasi gusto ko magkaroon din tayo ng kalinawan dito. Kapag ikaw ba ay isang state witness, hindi ka ba pwedeng kasuhan? So, according sa aking napagtanungan sa ating kaibigan na abogado, hindi agad-agad. Pwede kang makasuhan pero hindi agad-agad. So, sa ilalim kasi ng Witness Protection and Security and Benefit Acts or RA 6981, ang state witness ay binibigyan ng immunity sa criminal prosecution. Kasi malaki na nga yung yung may aambag mo, malaki yung maitutulong mo. Kumbaga para siyang kontrata daw sa gobyerno. So, ang isang state witness ay binibigyan ng immunity sa criminal prosecution. Pero hindi ito automatic or conditional. May approval ito ng DOJ at ng korte. Ang naging problema kasi dito sa kaso ni Bryce Hernandez or ng BGC Boys, yung hinihiling nilang witness protection, 'di ba? Ay parang hindi pa naaprubahan ata ng DOJ. Parang wala pang wala pang update. So, I think maybe one of the reason kung bakit ata bumaliktad itong BGC Boys dahil hindi pa sila nabibigyan ng proteksyon ng korte at ng DOJ. Pero hindi naman kasi yan basta-basta Hindi ibig sabihin na nagsaoli ka ng pera ay pwede ka ng maging state witness. Meron ka pa kasi kailangang requirements, 'di ba? Or ano ba tawag dito? Bukod sa requirements, meron ka pang kailangang mapatunayan na talaga ikaw ay gusto mo talagang maging state witness. Pero although yung pagbabalik ng pera, pwede na din 'yun, pero ata meron pang kailangan 'di ba? Kasi total may mga inilaglag ka ng pangalan, may mga binanggit ka na. So, parang mas meron pa
'di ba, na requirements para maging official ka na state witness, or baka pinag-aaralan pa ng DOJ. Masyado ka kasing atat eh. So, anyway, i-content din natin mga minamahal ang revelation ni Moon Tulfo na di umano itong mga BGC boys daw ay nakipag-usap sa kampo ni Vice President Sara Duterte na kung sakali man sila ay makulong, abay ang mangyayari, ipapardon daw sila. Kasi ang gagawin nila, babawiin daw nila ang kanilang statement para hindi daw malaglag ito ng mga senador na kanilang pinambabanggit, ganyan-ganyan, kasi kailangan ni Sara Duterte ng boto. So, ang ending dito mga minamahal, kumbaga pagbaliktad na ang kanilang ginagawa, hindi ba nila alam na kapag bumaliktad sila, mas lalong mawawalan sila ng credibility? Hindi nyo ba alam na ang ang tawag doon, ni-research ko yun eh, 'di ba? Hindi nyo ba alam ang recantation, 'di ba? Although sige, recantation yung pagbawi ng salaysay mo, pero according sa aking nalaman mga minamahal, ang naunang salaysay yan talaga yung pinapaboran ng Korte Suprema, 'di ba? So ang pagbawi mo may ibig sabihin yan eh, tinakot ka ba? Nabayaran ka ba? 'Di ba? May kasunduan ba? So hindi natin alam. So anyway, ano ba ibig sabihin ng recantation? Ang recantation mga minamahal ay isang legal na dokumento na ginagamit ng isang tao upang mag-retract or withdrawin ang isang pagkakataon na ito ay ayon sa kanyang pagkakataon na ang pagkakataon na hindi na matagpuan. So ito ay ginagamit ng affiant ay ano ba tong ano na to? Pero sa madaling sabi mga minamahal, pagbawi, binawi niya yung kanyang statement. Ganun na lang 'yan. Kasi ano to eh, dito tayo nag-research sa Microsoft Bing. 'Di ba? Mas maganda talaga yung ano eh, yung Google. Anyway, mga minamahal. So anyway, going back dito sa ating topic. All right. So, ito yung video, panoodin lang muna natin. Yan, flood control. Tapos umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC boys. Rinig ninyo, pasensya na mga minamahal ha, mahina yung play ng laptop natin ngayon or baka mismong sa ano ni Ma'am Corina. Alright. Sa kanyang inihaing counter affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Paano wala siyang kinalaman? Eh, nagbalik nga siya ng 110 million. Bobo ka ba? Nakakapikon eh. Buti na lang, hindi ako reporter. No? Bawal kasi magmura eh. Alright. Si Agenda Report ni Joas Malimban. Hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko po sabihin yung katotohanan. Hiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, 2025, nang emosyonal na magsalita si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Ayan na nga, pag-aamin niya. Tapos ngayon, babawiin mo, sasabihin mo sa amin na dinideny mo yung naging role mo dyan sa Ghost Flood Control Projects. Sinong bobong maniniwala sa'yo? Ano ba sa tingin mo? Papaniwalaan ka pa ba ng mga Pilipino? Malamang masisira yung credibility mo. Bukod sa ginawa mong pagbaliktad, hindi mo ba alam na meron niyang possible consequences? Syempre, di ba, pinangakuan kayo ng ating gobyerno na magiging state witness kayo. Ngayon na nag-retract ka, di ba? Nagbago yung salaysay mo. Hindi ka na tumestigo, nagsinungaling ka na sa korte, meron niyang automatikong consequences. Katulad na lang ng, una, syempre, mawawala ang immunity mo. Diba? Pangalawa, tatanggalan ka ng protection coming from the Witness Protection Program. At posible ka pang makasuhan dahil sa pagsisinungaling mo ng 6 hanggang 10 taon.
At pwede ka ding, paulanan ng kaso katulad ng perjury or obstruction of justice, which is mas mabigat, 'di ba? Alright, mga minamahal. Sige nga, panoodin pa natin. Continue tayo. Ito. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam, doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. So, yung counter affidavit niya, biglang nagbago, mga minamahal. Parang sounds like retraction na yung nangyayari. So, kasuhan nyo na to pag ganito. 'Di ba? Oo, perjury. O ano pa ba? Obstruction of justice. Conspiracy. 'Di ba? Kung mapapatunayang nakipagsabuatan na ito. Anyway, marireveal natin yan mamaya sa pinost ni Ramon Tulfo. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang contractor, employee o kahit na sinong individual. Di ba? Kung di ba naman tarantado? Kaloko mo. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa Sino kaya yung abogado nito? Mas lalo mong ibinaon sa hukay yung BGC boys na yan. mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala po sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City. Ang porsyento ni Kong. Yung mga senador na na pinambabanggit nila si Jinggoy, si Joel Villanueva, at si Bong Revilla. Ano ba? Tinakot ba? Tanong lang. Saldi. Paminsan-minsan man, hinahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan. Makikita na po yung bahay. Sa reklamong malversation of public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project, lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Hindi na nahiya talaga. Ano kayo mga comment dito ng mga tao? Oh, sabi nga dito ni Chessmaster, walang kinalaman pero nagsoli ng pera. Sino pinagloloko mo? Kulong ka talaga habang buhay. Oh, sabi ni Josh Hand, kinausap siguro siya ng mga sangkot na senadors para mapahina ang kaso ng korupsyon ng mga senadors. Although baka natakot, yung pamilya baka tinakot, 'di ba? Oh, matagal nang mayaman na Pilipinas kung walang salot sa lipunan, kawawang Pilipinas. Oh, ito, yung million lang naman. Yung million na pera sa lamesa mo. 'Di ba? Sinungaling hindi pwedeng maging state witness, diretso na sa munting lupa. Ganito kasi yan. Pinakakuhan kasi sila na magiging state witness. So, kapag state witness ka, immune ka sa mga kaso. Kasi syempre, parang kontrata mo na nga yan dito sa gobyerno. Kaya nga lang, nangyari kasi, bumaliktad. So, dahil nga bumaliktad siya mga minamahal, isa lang yung ibig sabihin yan. Eh di wala na siyang security.
'Di ba? Oh, madaming pwedeng tanggalin sa kanya kasi 'di ba pinangakuan siyang maging state witness. Kapag na-approve yun mga minamahal tapos biglang binaliktad ang kanyang statement, so meaning tatanggalan na siya ng security detail. Wala nang relocation, wala nang financial assistance, at wala na din siyang legal na protection. Ibig sabihin, balik na siya sa dati. 'Di ba? At mas delikado pa nga kung minsan. 'Di ba? Yung mga ikakaso sa kanya mas mabibigat pa. 'Di ba? Tarantado. Okay, mukha pa lang di talaga katitiwala no? Continue. Here. Aniya, ministerial ang kanyang duty at tagapirma lang daw siya ng mga dokumento na ibinibigay ng kanyang mga subordinate. Sa kabila nito, aabot na sa mahigit 100 milyong piso ang ibinalik ni Alcantara sa DOJ ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, kaugnay ng mga umano'y kinurap na pondo ng bayan. Una nang isinuwalat ng abogado ni Senator Joel Villanueva sa On Point ng Billionaire News Channel ang pagbaligtad ni Alcantara. Gayon din ng dalawa pa sa tinaguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Just to be quick about this, he says that engineers Hernandez and Mendoza are the ones responsible for the execution of the flood control projects. Okay. Then two, he was not the one directly overseeing the day-to-day operations of the projects. Again, pointing to the two engineers, Hernandez and Mendoza. Anyway, mga minamahal yon. So, Henry Alcantara charges Chun denies role in Ghost Project. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong inireveal ni Moon Tulfo. So, meron kasing revelation si Moon Tulfo na it was a game plan daw, di umano. Ito nga pong ginawang pag-retract, ng pagbago ng salaysay ng ex-DPWH engineer na si Henry Alcantara, na kung hindi ba naman tarantado, nagsauli ng 110 million tapos i-deny niya na wala siyang kinalaman dyan sa flood control anomalies na yan. No? Tingnan nyo, Henry Alcantara changes tone, denies role in Ghost flood control projects. Sabi pa nga dito, ex-DPWH engineer to retract flood control testimonies, says Villanueva's lawyer. Sino kaya yung abogadong nag-advise nito? So ngayon, ano nga ba yung game plan? Pag-usapan natin. According nga po dito kay Moon Tulfo, so ito binabasa lang natin yung analysis ni Moon Tulfo. Sabi dito, may game plan sa pagbawi ni na Alcantara, Hernandez, Mendoza, or ng BGC Boys. It was a confusion, mga minamahal, na aaminin mo na nagnakaw ka tapos eventually babawiin mo. For what reason? Di ba nga, sabi ko nga sa inyo kanina, ang pagbawi ng statement, mga minamahal, ng isang witness ay nangangahulugan na maybe tinakot, maybe may napagkasunduan. Kasi yung unang statement na nilabas nila, probably yan talaga yung mas kinakatigan ng Korte Suprema. Kasi yung pangalawa, it means na maybe natakot, ganyan-ganyan. So, hindi lang natin alam. So, kung i-connect natin yung mga analysis, opinion din ng mamamayang Pilipino tungkol nga po dito sa pagbawi nila Alcantara, abay mukhang meron din tong kinalaman this upcoming impeachment ni Vice President Sara Duterte, kasi mukhang humihingi din ata ito sila na, sige, okay lang na makulong kami pag nanalo naman si Sara Duterte, abay mabibigyan naman kami ng pardon dahil yung mga ituturo namin mga senador, abay ililigtas na lang namin. Parang gano'n na lang yung mangyayari, mga minamahal. Kasi sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, although malawak yung usapin ng impeachment, no, mga minamahal, yung mga senador kasi yan, mahalaga yung boto na yan Kasi yung impeachment, it is a number games. Kahit gaano pa man katama, sabihin mo na dapat ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, gawa nga ng napakadami ng ebidensya. Kahit napakadaming ebidensyang ibinigay mo, kung ang pagbabasihan dito ay numero, talo tayo. Oo, kung sakali man na madaming senador ang pumabor kay Vice President Sara Duterte. For example, naalala ninyo yung nangyari noon kay Chief Justice Renato Corona, kay Corona, 'di ba? Sino lang yung mga humindi noon? 'Di ba si Miriam, si Jokno, at itong si PBBM na ngayon ay presidente na. And the rest, mga minamahal, yes, gusto nilang ma-impeach. Partida Miriam Defensor na yun late
Miriam Defensor na yung nagsabi na hindi. Pero dahil nga ang impeachment is number games, kahit pinatunayan na wala naman talaga yung sasalin, ang dami naman pwedeng ano dyan, bakit ako pa, di ba? Kahit ang dami naman dyang iba, di ba, sa madaling sabi, di ba, kahit napakadaming ebidensya na nagsasabi na hindi dapat ma-impeach itong si Justice Corona, na-impeach. Kasi nga, ang binagbasehan dito is yung numero, number games, di ba? Tapos inamin din eventually ni Revilla na binayaran siya ng 50 million daw di umano para pumirma. Diba? Tungkol nga po dito sa impeachment complaint. Dito nga, laban kay Justice Corona. Anyway, so sabi ko nga sa iyo, diba, sa inyong mga minamahal, ang impeachment ay isa po yung number games. Even though you have a lot of evidences na ito na, may pagnanakaw na, at the end of the day, ang impeachment complaint is just a number. Diba? So, naghahanap ng numero itong si Sara Duterte. So, ngayon, sabi dito sa post ni Montulfo, yan ang nakalap kong balita sa aking Tweety Bird. Okay, sabi pa dito, nakipag-usap ang mga abogado raw ng BGC Boys sa kampo ni Sara Duterte na maaring ma-impeach next month. Okay, so syempre, ito na yung article of impeachment or baka dagdagan yung impeachment kay Vice President Sara Duterte kasi meron po mga tao na nais mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So, pero ang sabi kasi na napag-usapan kasi din namin kahapon, parang magbaback to zero kahit bubuhayin yung article of impeachment, parang magbaback to zero ulit. Magbobotohan ulit, mga minamahal. So, well, let's see na lang kung ano ba yung mas better. Kasi pag-uusapan naman yan. So, ang pag-asa nila ay ma-acquit itong si Sara sa Senado, acting on impeachment court, at maging presidente sa bansa sa 2028. Ngayon, alam ng mga BGC boys na sila ang madidiin at makukulong sa salang plunder in connection with flood control scams. According sa ating Tweety Bird, sabi ni Montulfo, totoo naman, makukulong naman talaga yan sila eh. Pero dahil nga ginawa silang state, meron witness protection, edi immune sila. Pero dahil nga mukhang nagre-retract, dapat nang makulong tong mga kupal na to. Of course, that foregone conclusion. Sabi dito, pero kapag nanalo si Sara, bibigyan sila ng executive clemency. 'Di ba? Or pardon, commutation, or reprieve ayon sa game plan. So, ngayon, kailangan din daw ni Sara na manatili ang mga kaalyado niyang senador dahil physical vote ang kailangan sa impeachment case sa Senado. Iilang mga senador na naunang isinangkot ng BGC Boys ay si Senator Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, which is yan yung mga kailangan ni Vice President Sara Duterte na bumoto na hindi siya mapa-impeach kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang impeachment ay isa po yung labanan ng numero. So ngayon, kapag itong mga senador na to ay nakulong, 'di ba? 'Di ba? Nawalan ng yung pagiging senador nila. Abay, syempre ang ending nito mga minamahal, baka makulong, ganyan-ganyan. So, kinausap na, 'di ba, ng BGC Boys na yung abogado, yung kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi na namin sila ilalaglag. Pero bigyan nyo kami ng pinaka-reward, 'di ba? Hindi namin sila ilalaglag, pero wag nyo din kaming ikulong. 'Di ba? Kasi nangangarap sila na pag manalo itong si Sara Duterte, bibigyan sila ng pardon. Ngayon, ano yung gagawin nila? Kailangan daw na maidiin sa Ghost Project ang mga kongresista na napangalanan upang masangkot si dating Speaker Martin Romualdez and then eventually si PBBM. Kung hindi ba naman kayo mga tarantado? 'Di ba? Mga kupal talaga tong mga hayop na to. Kaya nga 'di ba? May ICI tayo, 'di ba? Independent Commission for Infrastructure. Meron nga tayong ICI, wala nga nakita kay former House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Wala nakita kay former House Speaker Martin Romualdez na kung ano pa man na pwedeng maisangkot na kaso sa kanya. Kaya nga ipinadala na lang yan sa ombudsman eh. Hindi nyo ba nagigets yung punto? Diyan na nga sa ombudsman kasi yung ombudsman na lang ang bahala. Kung ano ba yung pwedeng isangkot dyan, kung ano ba yung kaso, sila na yung bahala. Kasi wala nga nakita dito sa ICI. Tapos idadawit ninyo, sino yung source ninyo? Si Chavit Singson na wala ding credibility? Ay, mga tarantado. Diba? Mga minamahal, itong mga na to, katulad nila Bryce Hernandez na yan, nila Alcantara na yan,
dapat ano yan talagang sukdulan ng kinakasuhan, oo. Wag nang mag-antay mga minamahal. Kasuhan na tong mga to. May nag-message sa atin mga minamahal. Sabi ni Ira, kung madidiin ang mga kongresista sa Ghost Project, maaaring umakyat ang kaso at madadamay ang mataas na opisyal bilang si Martin Romualdez at huli si Bongbong Marcos. Ito ang domino effect na gustong pigilan ng lahat. Ganon? Okay. Sa impeachment case, hindi opinion ang laban, kundi boto. Tama, oo. Physical vote sa Senado, kailangan buo ang kalyado. Binabasa ko yung mga comment ninyo, mga minamahal. Sabi pa dito, foregone conclusion na madidiin ang BGC boys. Kahit mag-retract, hindi mabubura ang paper trail. May COA records, bank movements, project documents. Isa pa yan. Totoo. Mga minamahal, hindi nila pwedeng i-retract yung sinabi nila kasi nandoon na yung yung report sa COA. Thank you sa nag-comment Media Heya. Tama, may mga COA reports tayo, may mga bank movements at mga project documents na hindi nila pwedeng i-deny. Kahit sabi nila na wala silang kinalaman, the way na inamin nila na meron silang ibinalik na pera, meron ng record ng COA, hindi na yan mabubura ang katotohanan sa simpleng pagbawi nila sa mga salita. Diba? Nagbabasa ako ng mga comment ninyo. Okay. Totoo ba, Mima, na nakipag-usap ang mga abogado ng BGC boy sa kampo ni Sara Duterte? Si Sara Duterte, posible lang ma-impeach. Ngayon, ito lang yung aking kalkulasyon. Kung makakwid sa Senado, kung makakaligtas sa impeachment at manalo sa 2028, may pag-asa niyang mga yan. Pwede silang bigyan ng pardon. So, ang mangyayari, magtitiis muna sila. Kapag may kapangyarihan na, aayusin na namin lahat ng yan. So, gano'n nata yung plano ng BGC boys. Diba? Kung makulong sila, okay, sige, 2 taon lang naman. Tapos, pag naging presidente itong si Sara Duterte, okay, sige, sabihin na lang natin, sarado 3 taon kalahati. Diba? Makulong sila ng ganyan kahabang panahon. Pero, pag naupo itong si Sara Duterte, bibigyan sila ng pardon. Diba? Bibigyan sila ng commutation or reprieve. Diba? So, ay nako. Anyway, sa tingin ninyo mga minamahal, tama ba itong, actually, mali Kahit saang anggulo mga minamahal 'Di ba? Ito yung katotohanan sa BGC boys mga minamahal. Itong BGC boys na to, sila yung nag-expose. Sila yung merong hawak ng pera. Sila yung madaling kasuhan ng plunder At sa batas kapag bilyones ang halaga, 'di ba? Walang walang plea bargain. 'Di ba? Walang tawag dito habang buhay. Oo, ang kapalit niyan. Kaya mali na mga minamahal, ang retraction ay hindi po yan pwedeng gawing paglinis ng pangalan. Yan po ay pagtatangka, 'di ba mga minamahal, na mas lalo nilang sinisira ang kanilang buhay. Oo, mga tarantado talaga So, may comment akong nabasa. Nasa na ba 'yun? 'Di ba? Wait lang. Okay. Di ba, Mima, sila yung may systematic na pagnanakaw? Sila din yung mga may overprice at ghost project. May malaking pangalan na nakinabang. Oo, sila mga minamahal. Sila yung mga pinaka-critical. Lalo na yan si Henry Alcantara na aminado na mayroong kinalaman sa pagnanakaw sa pondo ng DPWH. Tapos kinalaunan ng mangyayari, magre-retract siya. Di mas lalo niyang binaon sa hukay ang kanyang sarili. 'Di ba? Hindi nga lang sila umamin May pera nga silang ibinalik mga minamahal. Nagpakita sila ng intensyon na gusto nilang maging state witness. Ganito kasi, ayaw mag-antay Atat ba? Oo. Hindi pa kasi ata na-approve mga minamahal ng DOJ or ng korte itong ang kanilang inilalakad na maging state witness sila. Mukhang hindi ata na pagbigyan. Pero hindi pa naman ibig sabihin na deny na. Baka pinag-aaralan pa, baka kulang pa yung ibinalik ninyo, baka itong si Hernandez ba to, mga minamahal? Ito si Alcantara, itong si Hernandez, kotse yung mga ibinalik. So, syempre pag may binalik ka, you are willing, 'di ba, na makipag-cooperate sa gobyerno. Pero ang ginawa ninyong pagbaliktad na, yan ay ibig sabihin or medyo flows na yan, na dapat makasuhan na din talaga kayo kasi mga sinungaling kayo. Tingnan nyo, hindi pa nga na-approve yung pagiging state witness ninyo, nagsisinungaling na kayo. Paano pa kayo pagbibigyan yan? 'Di ba? Okay. Mima, bakit bigla silang nag-retract? Napaliwanag ko na kanina, nag-retract sila Baka hindi ata sila nabigyan ng sapat na proteksyon. Or baka hindi sila tinanggap
ng state ng witness protection program, or baka naman nangangahulugan na endangered na ang kanilang buhay at pamilya nila, baka tinakot, 'di ba? Kaya biglang nagbago. So hindi natin alam kung ano yung reason, pero yung pinakamalapit diyan na reason, mga minamahal, mukhang nagkatakutan na, 'di ba? Kasi sila makukulong, tas yung pamilya nila, tingnan mo, 'di ba? Nasa ano yung buhay. So anyway, mga minamahal, ang retraction naman, hindi naman ibig sabihin niya na nagtataksil ka. Pero isa lang yung nakikita talaga sa mamamayang Pilipino, the way, kasi minsan depende din yan sa ano sa pangyayari. Nangyari kasi nagsauli ka ng pera. Tapos bigla mong babawiin ang sinabi mo, parang ang salahula mo naman ata noon. Pero isa lang yung nakikita ko na maybe tama itong sinabi ni Tulfo na maybe there was a game plan. 'Di ba? Oo, 'di ba? Ang game plan nila is i-retract, 'di ba, mga minamahal, ang confession, 'di ba? Tapos palabasing gawa-gawa lang yung kanilang mga naunang salaysay para i-delay ang kaso, 'di ba? At para maghintay na lamang sila ng political shift. At syempre, diyan na papasok yung mga malalaking pangalan, 'di ba? So, makikipag-usap, sabi ko nga sa inyo, posibleng dyan na pumasok ang mga malalaking pangalan. Posibleng nakipag-usap na sila dito nga po talaga sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang konklusyon dito, mga minamahal, di ba, kung makakwit sa Senado, kung makakaligtas sa impeachment at magkakaroon ng pag-asang manalong presidente sa 2028, ay may pag-asa sila sa executive clemency, which is yung pardon, yung commutation, at yung reprieve. Alright, so kayo, ano yung masasabi nyo dito, mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, it was 30 minutes, mga minamahal. Diba? Mahaba-haba din tong ating napag-usapan. Anyway, yun lang at ingat, mga kababayan.